Hello babe, for today's video ay papakita ko sa inyo ang hasyenda namin sa probinsya. Alam ko marami na naman nito ang magtataas ng kilay habang nanonood ng aking video. Baka mamaya may magko-comment na naman na money is powerful. Umuwi nga ako ng Pilipinas, B, at dito nga sa Tangtangan, South Cotabato, hindi ko nasasabihin ang lugar, B. Ayan na nga at makikita nyo na akong pinupunasan ko yung aming sasakyan. Baka may mag-comment na naman yan na hindi naman sa akin yung sasakyan. Bakit? Sa'yo ba yan? Kung hindi sa akin at hindi naman sa iyo, edi quits na. Hindi naman siguro importante kung akin yung sasakyan na yan o mayroong nagmamayaring iba. Ang importante, nakita sa video ko na merong sasakyan dyan. Alangan naman sa kapitbahay yun, no? Nasa bahay namin. Baka sabihin mo na naman, hindi namin bahay yan. Kaninong bahay yan? Sa'yo ba? Ang importante, may nakikita kayong magandang bahay at meron din kayong nakikitang maliit na bahay. Grabe, B, nanibago talaga ako sa panahon. Kasi ang tagal-tagal ko nandito sa Singapore at saka sa Dubai at nung pag-uwi ko, nalasap ko talaga ang buhay probinsya, B. At nagulat ako sa mga pangyayari. Akalain mo, nagkaroon na ng malaking bahay dyan at nagkaroon pa ng sasakyan. At nagkaroon pa ng mga tanim sa palibot. Sabihin nyo na naman, hindi ako nagtanim yan. Ang sabi ko, nagkaroon ng pananim. Hindi ko sinabing ako ang nagtanim, B. Para sa information ng lahat, dyan po ako lumaki sa lugar na yan. Sa kinatitirikan ng bahay na yan, dyan din po nakatirik yung bahay ng aking mamang at papang noong nanirahan pa sila sa lugar na yan. Nakikita yung nanay ko, napakadonya. O diba, napakagandang tingnan na yung mama nyo ay nagpapahinga na lang at hindi na nagtatrabaho. Hindi na rin namumroblema kung ano ang kakainin niya o ako'y papakain niya dahil provided na namin lahat. Meron na siyang allowance monthly. O diba, napakasarap ng buhay niya. Pangit naman yung 70 years old ka na tapos nagtatrabaho ka pa at pinoproblema mo pa kung ano ang kakainin sa araw na yan. Kaya nagpapasalamat din ako dahil nagkaroon ako ng trabaho dito sa Singapore at nasusuportahan ko na yung aking mama. O yung ate ko, papansin din sa video, syempre dapat bida din siya. Ayan, kunwari, inaayos-ayos niya yung mesa, hindi naman dapat ayusin yan, B. Tapos na kasi siyang magwalis doon, kaya dyan, nagpapansin na naman dyan sa video. Nagawa na naman ako ng eksena. O ano mother, ano na ang lumabas sa last 2 at last 3? Nanalo ka ba? Sa pagkakataon na ito, B, ay papakita ko sa inyo ang aking plantation ng kalamansi. Yes, B, meron kaming mga kalamansi dyan na pananim. Itinanim yan ng aking pinakamamahal na big brother. At syempre, with the help of my magic hand, nagpapadala rin ako ng mga pang-maintenance sa mga kalamansi na yan. Mahirap din, B, pag may mga plantation ka ng kalamansi kasi kailangan mo rin mag-spray ng mga pesticide, insecticide at kung ano-ano pang side. Mahirap din pala, B, ang magkaroon ng plantation kasi mano-mano yung pagdidilig, B. Naalala ko tuloy ang mga buhok ng mga niririban ko dito sa Singapore. Mga tigang na ang aking mga kalamansi dyan, B, kasi sobrang init talaga ngayon sa Pilipinas. Kaya ayan, kailangan na naman nila ng magic power ni Mr. Riban Singapore para madiligan sila. Alam ko kasi yung feeling na tigang at tuyot na at kulang sa dilig. Kaya ayan, B, kitang-kita nyo naman, dinidiligan ko na ang mga kalamansi. Baka sabihin nyo na naman, padilig-dilig lang ako dyan para magkaroon ng video. Baby, for your information, natapos ko talagang diligan lahat yan. Siguro kulang ang video na ito para may pakita ko lahat talaga na nadiligan ko talaga sila lahat, B. Pero B, tingnan nyo, may mga bunga na yung mga kalamansi. Actually, B, kumuha na kami dyan ng nilagay naming kalamansi sa kinilaw na isda at bagoong. Kasi naman, B, masarap talaga yung fresh na kalamansi nilagay sa bagoong at inilagay sa kinilaw na isda. Background, B, makikita nyo rin yung mga pananim na palay. Yes, B, tanim yan ng kapatid kong panganay, si Big Bro. Diba, napakasarap ng buhay sa probinsya para kang walang problema, B. Nakita nyo naman, napakaaliwalas. Siyempre, naging maganda ang lugar na yan kasi nandyan ako. Si pangit ang isang lugar kung walang maganda. Dahil nandyan ako, nadagdagan talaga ang ganda ng lugar na yan. Pansinin nyo naman yung bahay na nakatirik, B. At baka mapansin nyo rin, B, na may aircon ang bahay na yan. Yes, B, naka-aircon din ang bahay na yan kasi napakainit talaga sa probinsya.
At makikita nyo rin, mayroon din kaming maliit na bahay kubo at meron din kaming maliit na bahay kubo. Yun, meron din kami mga bahay kubo na tambayan, tagayan, tsismisan at kung ano-ano pa. Nagpapasalamat kami sa aming mga ninuno dahil minana namin ang lupa na ito sa kanila. Ayaw ko lang pag-usapan about sa lupa-lupa B kasi ayaw ko talagang madungisan ang aking video ng mga chismis. Ang importante ngayon B ay napakita ko sa inyo ang aming bahay sa aming hacienda. Char! Hacienda! Oh, ayan na naman yung kapatid ko. Nagpapabida-bida na naman sa aking video. Shout out pala sa kapatid ko na si Ligaya Ferrer Pascua. I-follow nyo daw siya kasi nagre-reels din siya. So ayun na nga at hindi rin magpapalugi ang aking mother dear. Kailangan makikita din siya sa video na nagtatrabaho at kinuha nga ang walis at nagwalis-walis din. Pagkakaalam ko ay nawalisan na yan kanina ng kapatid ko. Ngayon ay winawalisan niya na naman. Napaka-perfectionist talaga ng aming mother. Shout out sa aking mother, si Mother Belen. Yes, B, yan din po ang aking mother. Ex-OFW din siya. Nagtrabaho din siya ng napakatagal sa Dubai, UAE. Sa ngayon ay nasa bahay na lang siya at inaalagaan ang kanyang apo na si Board. So ayun na nga B, ipagpatuloy natin itong pagdidilig ko sa kalamansi. At kung makikita nyo sa background, yan po ang ancestral house ng aking mga lolo at lola. Makikita nyo sa background, dyan po ako lumaki sa bahay na yan. Dati, napakalaki niyan talaga B kasi maliit pa ako noon. Pero ngayon, habang tinitignan ko siya, maliit na lang siya. Siguro, lumaki ako kaya lumiit din siya. Napakaraming memories ang bahay na yan B kasi halos lahat kami mga apo niya ay nakatulog dyan o nakatira dyan. Every time na pupunta kami dyan sa probinsya ay dyan kami natutulog. Noong nabubuhay pa ang aking lolo at aking lola, which is tatay at nanay ang tawag namin, dyan talaga yung aming tambayan. Dyan din B nabuo ang aking pagkabata. Lahat naman talaga tayo B, hindi kumpleto ang buhay bata natin kung hindi tayo naalagaan ng ating mga lolo at lola. Kaya ako, very proud talaga ako na nanirahan ako sa bahay ng aking lolo at lola. Sa ngayon, B, ang nakatira dyan ay ang pamilya ng aking Uncle Amboy. So ito naman, B, yung aming maliit na bahay kubo. Gawa ito sa kugon at gawa sa kawayan na bayog. At ayan na naman ang mother ko at nakikita nyo na naman siya na inutusan akong magwalis. Mother, sumusobra ka na ha? Pagod na ako sa kakariban, pinutusan mo pa ako magwalis-walis. Yes, B, nakasanayan ko na rin noong kabataan ko ang magwalis-walis ng paraangan. Naku, B, kanayon dak ibabaon idi nga agkaraid iti arubayan. Nakita nyo matan nga nagaduti rugit. Kailangan talaga linis-linis din B. Nakikita nyo din yung garahe. Siyempre, kapag may sasakyan, may garahe din. Nakakapagod talaga ang magkaraid B. Ang liit-liit naman kasi ng walis. At siyempre, tumatanda na ako kaya hindi ko na rin kaya ang yumuko ng yumuko. Kaya ko na lang ay lumuhod ng lumuhod. Nakita ko nga, B, na marami ding agiw itong aming bahay kubo. Kaya kita nyo naman, tinatanggalan-tanggalan ko na rin siya ng alikabok. Sabihin nyo na naman, naglilinis-linis lang ako dyan kasi mayroong video. Malay ko ba na binibidyo pala ako dyan? Basta wala akong alam na binibidyo ako dyan ha. Nagulat na lang talaga ako na may mga video dito sa aking cellphone. Ikaw, B, gusto mo rin bang tumira sa bahay kubo na ganito? Comment down below B. Mag-wish ka na rin na magkaroon ka ng bahay kubo na ganyan. Dati B, wala pa itong kalsada na ito at pagbalik ko nga at meron na. At meron na din kaming gate. Soon, very soon ay siguro magiging semento na rin o maaayos na yung daanan dyan. At ito nga B, meron din kaming tanim na mga kangkong. Sorry ka B, hindi lang yan basta-basta kangkong dahil ang kangkong na yan ay made in China. Tawag dyan, Chinese kangkong. O diba, hindi mo nasagang. Alam mo ba B, na masarap ang kangkong na yan na gawing adobo. At masarap din ang kangkong na yan kapag nilagay mo sa tinulang isda. Ulam nga namin dyan ay tinulang isda na malalaki kaya kumuha talaga ako ng kangkong para ilagay dun. Talaga ang purpose ko. Iwan ko ba sa videographer ko bakit binibidyo niya pa ako habang kumukuha ng kangkong? Naalala ko kasi B, noong maliliit pa kami ay mayroong ilog dyan na malaki.
At sa paligid ng ilog na yon ay napakaraming kangkong. At sa tuwing pumupunta kami doon at naliligo kami, pag uwi na namin ay may mga dala na kaming kangkong. Minsan ang kangkong na yon ay pinapakain sa baboy at kung minsan naman, syempre niluluto pang ulam din. Kasimple ang buhay sa probinsya, B. Lahat ng kailangan mo sa kusina ay nandyan na. Kailangan mo lang talagang maging masipag sa pagtatanim, B. Dahil kapag hindi ka nagtanim, syempre wala ka ding aanihin. Yan pala, B, ang view sa likod ng malaking bahay. Makikita nyo, may mga tanim din na palay. O ayan, pati ba naman yung pagbaston-baston ko, kinuhanan pa ng video. Saan ba ako pupunta niyan? Okay, alam ko na. Sa time na yan, pupunta ako para tignan ko yung mga alagang kambing. Yes, B, sa likod bahay ay may mga alaga kaming kambing. Diba, hindi lang kambing ang alaga dyan, B. Meron din kaming mga manok, merong mga pato, may mga gansa, may mga pabo, at may mga ganya. Ay na, nabukngan samot di kaldingan. Ti amuna siguro, kay ipapartik iso na, taano makaraman amanan, ti pinapaitan. Ay naku, B, ako kasi, B, pag nakikita ko yung alaga, ay ayaw kong ipaihaw. Si B, naaawa talaga ako, B, sa hayop. B, kapag alaga ko yung isang hayop, ayaw ko talaga siyang iniihaw. At ayaw ko talaga siyang nakikita habang iniihaw. Kayo ba, B, naaawa rin ba kayo sa mga hayop na iniihaw sa inyong harapan? Kasi, B, ako, naaawa talaga ako, B. At that moment, B, ay pinuntahan ko na naman itong bodega. Yes, B, meron din kaming maliit na bodega. Baka mabas na naman ako. Ipapakita ko lang naman yung laman ng bodega namin. Ang sabi, nagpa-harvest na daw. Titignan ko lang kung nasaan yung mga palay na hinarvest. Wala akong makita, B, pero may nakita akong motor. Diba? May sasakyan na at may motor pa. Wait a minute, kasi meron din akong nakikitang gamit sa farm. Yan, B, kung makikita nyo, meron din kaming dimotor dyan na bao-bao. Shout out sa mga nakatiran sa bunsod na yan. Tabi-tabi po, nagbablog lang po. Yes, B, bao-bao ang tawag sa makina na yan. Ginagamit yan sa pag-aararo sa bukid. Kasi baka magulat kayo na meron kaming farm pero wala namang kaming kalabaw. So ayan na, B, sana nag-enjoy kayo sa aking napakaliit na turn around the hacienda. Ang Hacienda de Apelacio sa aming bukid sa Tangtangan, South Cotabato. Saan lahat kaming pamilya ay nagmamahalan. Thank you!